may lilibutin pa tayo bukod dito sa museo. Ngayon nandito tayo sa deck 4. Papunta ngayon tayo sa deck 5. Nandito tayo ngayon sa hagdanan dahil paakyat tayo dahil para ipakita ko sa inyo na masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam na masama ang panahon ng dagat, pati ang pakiramdam ng tao, lahat ng crew at lahat ng pasahero ay masama rin ang pakiramdam dahil sa lakas ng alon dito sa gitna ng dagat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasama ang panahon ngayon dito sa gitna ng dagat. Ipapakita ko rito sa labas ng barko. Lalabas tayo ngayon dyan. Bali, titignan natin. Yan, bubuksan ko to dahil para makita nyo yung itsura ng dagat. Ayan. Ando dun. Bali, malakas ang ulan. Kaya dun na lang tayo sa elevator dadaan sa pasahero dahil hindi tayo makakapunta dyan sa unahan ng barko dahil maulan. Tsaka hindi tayo pwede dyan. Susubukan natin alamin dun sa deck, dun sa elevator. Doon ko na lang ipapakita sa inyo sa likuran ng barko. Pabalik tayo ron. Hindi tayo pwede dumaan dun sa unahan ng barko para lumabas dahil malakas ang ulan, tsaka malakas ang hangin. Mauga itong barko, baka madisgrasya tayo. Doon na lang natin titignan sa kabila, sa apitan ng barko. Yan, bali nandito na tayo sa apitan ng barko dahil para ipakita ko sa inyo kung gaano kasungit ang panahon ngayon dito. Ayan yung tabing dagat, ayan yung sa dagat, yan yung dagat, tapos ayan yung barko natin. Bali, ayan, ganyang kauga dito. Yan, ngayon susubukan natin pumunta sa unahan kung makakarating tayo ron. Bali, mahirap maglakad dahil masyadong mauga itong lugar na to. Ayan ang dagat. Ayan, masungit ang panahon ngayon. Ayan, nabidyoan na natin, babalik na tayo. Ayan, dito na tayo dadaan dahil nababasa itong camera natin. Yan, napadaan na tayo ron, kaya nakita niya na kung ano yung itsura dahil bumalik na ako rito dahil nababasa na ako, pati yung camera na baka masira. Ayan. Pulasa ko muna. Naalala ko tuloy yung mga nabasa ko sa Bible na kasama niya yung mga disipulo niya na natatakot yung mga kasamahan ng Panginoon dahil sa lakas ng bagyo tsaka lakas ng alon. Kaya sinabi ng Panginoon na huwag kayong matakot dahil pagkakasama niyong Panginoon ay walang mangyayaring disgrasya sa inyo kundi pagpapalain pa kayo ng Panginoon. Kaya pagka dito sa barko ay walang dapat pangamba kung malakas ang pananampalataya mo. Kaya nandito na ako ngayon sa deck 2, pabalik na tayo ngayon. Kaya pagka masama ang pakiramdam ay yung mga crew at yung mga pasahero ay walang ganang kumain. Laging nasasayang yung mga pagkain dahil maraming mga nagsusuka. Pakiramdam ng mga sisig ay namumutla, nagsusuka, tsaka parang hindi makapagtrabaho ng maayos dahil lahat ng mga lugar na ginagalawan niya ay mauga at saka yung mga gamit ay nagkakanda hulog-hulog. Kaya pagka yung mga gamit namin ay pagkalam namin mauga, tsaka yun, bali tinatali namin para hindi masira o mabasag yung mga babasaging mga gamit. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon dahil pabalik na tayo dito sa deck 2. Kalakas, dumadagundong yung hampas ng dagat, hampas ng malakas na tubig ng dagat. Kaya ngayon susubukan nating videohan yung TV monitor para makita natin kung gaano kalakas ang alon sa labas ng barko na to. Yan, pupunta tayo ngayon doon. Dito, meron ditong waterfalls. Yan. Tapos, aakyatin natin ngayon dahil meron pa tayong oras na ilang minuto bago umalis itong tender. Siguro mga 5 minutes pa, kaya bago tayo bumaba, ay ipapakita ko muna sa inyo ang buong kagandahan nitong
Norway. Yan, bali meron diyang boat. Bali namamasyal. Tapos ito rin, meron na namang waterfalls. Yan. Tapos dito naman ay may mga bahay-bahay na. Ayan. Tapos banda ron tayo pupunta. Yan, dito sa Norway, Geiranger ay lalabas tayo ngayon. Bali banda ron ay merong mga waterfalls na ang pangalan ay Seven Sisters. Yun, bali nadaanan na kasi natin kaya hindi na natin masyado na videohan. Ayan, kahit napakataas nitong mga bundok na to ay tinitiran pa rin ng mga tao. Ayan, bali mga bahay-bahayan kahit napakataas na mga bundok na to. Yan, ngayon bababa na tayo dahil may paparating na naman na barko. Dito ngayon tayo sa lifeboat kasama ng mga pasahero. Yan, ngayon nandito na tayo sa tabi ng Geiranger. Ngayon di natin alam kung makakapag-video tayo ng maayos kasi napakalakas ng ulan. Yan, dito na ngayon tayo sa Geiranger. Ayan. Kaya lang medyo maulan dito kaya hindi pa tayo masyado makagala dahil mababasa itong camera natin. Kaya itong mga pasahero sa dinami-dami ng barko dito, mga 4 o 5 barko, napakarami ng pasahero kaya ngayon puro nakasilong lang sila dahil hindi sila makapasyal dito dahil umuulan, mababasa sila. Kaya panalo lahat ang mga butik dito dahil pinapasok ngayon yung mga butik-butik dahil sa umuulan, naglilibang-libang din sila sa loob para yan, tas nakakabili sila ng mga gamit yan, kaya panalo yung mga butik ko sila dumadaong. Yan, nandito na lahat ng mga pasahero, may mga payong dahil hindi sila masyado makagala dahil napakalakas ng ulan dito. Kaya maya-maya ng konti, subukan natin, baka makalabas tayo para masubukan natin kung makakapasyal tayo rito. Yan, may watawat dito. Yan ang watawat ng Norway. Nandito tayo sa loob ng butik dahil itong butik na to ay napakalaki. Ngayon, titignan natin kung yung dati na nakarating ako rito ay bumili ko ng bonnet tsaka ng jacket. Tignan natin kung hanggang ngayon meron pa. Yan, tulad nito. Ito, mga bonnet dito. Yan. Ito yung bonnet na binili ko dati. Norge. Yan. Tapos ngayon, alamin naman natin yung jacket kung may jacket pa rin dito na binili ko dati. Jacket ng Norway. Tapos nakita ko na yung jacket na binili ko dati. Yan. Ito yung jacket na binili ko dati. Yung jacket na to ay nagkakahalaga ng 362 kroner. Yan. Sa halaga ng dollars ay nasa $99 yan. At ito namang bonnet na to na binili ko dati ay nagkakahalaga ng 75 kroners. Sa halaga ng dollars ay nasa $35 yan. Yan ang mga bonnet ng Norway. Ngayon, andito lahat ng mga pasahero ng mga barko namin na pinakita ko sa inyo kanina na 5 barko ang nakadaong dito. Dito sila pupunta dahil may excursion sila. Bago sila makarating sa mga pupuntahan nila, sasakay muna sila ng bus dahil iikutin nila itong buong Geiranger para makapasyal sila rito. Ngayon, pumunta tayo rito ngayon sa nagraragasang tubig dahil andito ang isa sa mga waterfalls na pinakamalapit na pinuntahan natin. Yan, andito tayo ngayon sa gilid ng bundok, may mga waterfalls dyan. Yan. Bali, ito ang lugar na pinupuntahan ng mga turista para dito mag-camping. Yan, dahil andito malapit din ang mga bilihan ng mga dito mga gamit para sa pag-camping. Geiranger camping. Yan, nandiyan lahat ng mga gamit. Kung ano yung mga gusto nyo bilhin pagka gusto nyo mag-camp dito. Bali, nandito lahat ng mga lugar na kung gusto nyo puntahan ay napakagandang lugar dahil ang taas ng pwede nyong mapuntahan dahil bulubundukin to. Bali, itong pinapakita natin, binibideo natin ay bali dalawa yan. Ito yung sasakyan na ang loob ay itsurang bahay. May mga gamit dyan. Ando doon yung may banyo, may kama, may kusina, may sala. Yan sa yan. Yang sasakyan na yan, ito rin, ganyan din. Dito tayo ngayon sa parkingan ng mga sasakyan. Bali, itong mga nakaparking na lahat na to, ito yung mga, ang itsura mga bahay ang loob. Bali, andyan lahat ng mga gamit mo, tsaka kung halimbawa mga sikat na mga artista, ito rin yung mga binibili para pagka halimbawa may shooting sila na napakalayo,
ay halos dito na sila natutulog, dito na halos yung bahay nila. Dahil kung saan man sila makarating, pwede, napaka-komportable yung sasakyan na yan pagka halimbawa bumili ka. Kaya lang, ang nagkakahalaga yan ng mga milyon, mga ganyang uri ng mga sasakyan. Ngayon, ito ang itsura ng Geranger dito sa Norway. Yan, may mga butik din dyan. May mga remembrance camp. Tapos, dito naman sa taas, ay ito naman ang hotel ng Geranger. Bali doon, meron din may nagpa-picture na bata. Yan. Diyan sa butik na yan. Hinihintay natin dito si Bernard dahil ngayon pa lang siya paparating. Dahil nauna akong lumabas sa kanya, sabi niya na hintayin ko siya rito. Dahil ang susunod na tender ngayon ay tsaka siya paparating. Yan. Yan yung lifeboat, paparating na. Yan, pupunta natin mamaya sa Bernard dahil papalabas pa lang siya ngayon bago tayo umuwi. Yan na yung lifeboat natin, paparating na rito. Titignan natin kung andiyan na si Bernard. Yun na pala si Bernard, nakasilip. Yan, hinahanap ako kung nandito pa rin ako, naghihintay sa kanya. Ayun. Ididikit na ngayon ng lifeboat. Dito ngayon magdadaong dahil dito ang terminal ng Lejaman. Yan, ito ang kagandahan ng Geranger dito sa Norway. Yan. Yan yung isa sa mga taga-deck. Yan. Ito ngayon ang boson, si Boss Mike. Dahil siya yung reliever. Umuwi na kasi yung Pranse na boson dati. Ano, Nard? Labas na kaagad. Maraming pasahero? Maraming pasahero dyan sa loob. Nahuli kayo ng dating, ha? Nahuli. Nahuli. Oh. Galing magkali, oh. Talagang deck na deck, eh, oh. Yan ang mga tali. Talagang sima na sima na. Pupunta tayo sa waterfalls. Tapos sa tabi niya naman merong mga tupa. Ayan. Bali nakawalan tupa yan. Wala may-ari. Wildlife. Tapos dito ngayon tayo pupunta dahil alamin natin kung saan ang waterfalls. Kasama ko si Bernard. Yan. Gagala kami. 1, 2, 3, go. Yan. Bali nandito tayo ngayon sa isa sa mga souvenir ng mga pasahero. Ito yung mga espada na ginagamit nung unang panahon. Ito yung tunay na espada na ginamit nung mga kada unang panahon. Yan, ito mga ganito mga itsura. Yan, dati, yung mga sundalo, ito ginagamit nung wala pang, hindi pa uso yung mga baril. Yan, tama na. Okay. Sa taas, makikita mo yung reindeer. Yan, ulo na lang kita hanggang leeg. Nabanggit sa akin na yung isa sa mga pasahero dito na isa sa mga nakatira dito, ang sinabi dito na yung anak niyan ay gumagala pa rin dito sa buong Geranger dahil boy pa. Tapos ito yung tatay. Yan. Ginawa ng pan-display yung tatay. Pero yung anak, pag-alagala pa rito dahil boy pa. Tapos dito naman, meron namang polar bear. Yan, dalawa sila. Yun yung isa, iba kulay. Tapos itong isa naman ay buong puti. Yan. Totoong polar bear yan. Yan, ganyang kalaki. Dinisplay na lang sa taas. Ang nagkakahalaga niyan ay 89,990 kroner. Yan, ganyang kamahal. Kasama nitong polar bear. Bali yung katabi pala ng polar bear ay wolf. Yan, nagkakahalaga ng nagkakahalaga ng 19,990 kroner. Tapos ito naman ay nagkakahalaga ng 1,062 euro. Kroner naman ay 8,500 kroner. Yan, tapos ito naman yung mga balat ng polar bear tsaka ng reindeer.